Kasi isang linggo na siyang nawawala, hinahanap namin. Ay, wait lang. Relax lang po tayo. Ano niyo po ba si Lian? Mga kakwentuhan, malungkot, masaya ang aking pakiwari sa ngayon pagkatapos kong makausap yung kapatid ni Lian. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang aking naramdaman after kong makausap yung kapatid niya. Ngayong alam ko na kung taga saan siya at kung ano yung nangyari, ano yung naging dahilan. Alam ko nang may susundo or saan ko siya may hatid. After nun, nagkaroon ako ng may sumagi sa aking isipan na mga paano na katanungan, mga what if. Paano kung nakauwi na siya, tapos isip pa rin siya ng isip dahil sa nangyari sa kanyang buhay at maging hindi lang mild na depression kundi lumala. Paano kung matuluyan ang kanyang pag-iisip na masira dahil sa depresyong pinagdaanan? Paano kung pigilan ko siya, gumawa ko ng paraan na dito na lang siya sa poder ko? Papayag kaya? Lalo ng kanyang pamilya. Paano kung ako pala ay naging instrumento na makita siya at para naman ay mapabuti ang kanyang sarili? Paano kung ako pala yung sagot at siya din pala ang sagot sa aking pag-iisa? Mga paanong katanungan na hindi ko naisip noon kundi ngayon lang pagkatapos ng usapan namin ng kapatid niya. Kaya nasabi kong malungkot ako dahil alam kong anytime sa darating na araw ay pwede siyang mawala na sa poder ko. Nasa ikli ng panahon ay kahit papano naibigay ko rin yung pagpapahalaga na hindi ko naman ginagawa before pa. So yung mga ganong what if, mga ganong paano na katanungan na humantong sa kakaibang naramdaman, nakakalungkot. Masaya dahil nagkaroon na rin ng lead kung saan siya dapat dalhin. Ayoko sanang sabihin ito, pero kayo din lang ang aking nakakapagkakwentuhan. Kaya ginawa ko rin yung ganitong klaseng video para kahit papano makakuha ko ng opinion galing sa inyo. Malungkot, parang di ko alam. Huwag na nating isipin yun. Ayoko nang patagalin, gusto ko nang i-share sa inyo, gusto ko na rin marinig ninyo, maipakita ko sa inyo ang kinahantungan ng pag-uusap namin ng kapatid niyang babae. So, huwag na nating patagalin, panoorin na ninyo. Mga kakwentuhan, comment down nga kayo kung ano yung ibig sabihin ng dae. Comment down below kung ano ibig sabihin ng dae. Mayroon akong nababasa rito na daidaa buwilo. Anong salita to mga kwentuhan? Daidaa buwilo. Comment down below sa comment section mga kwentuhan. Meron pa dito inda. Iyo. Merong iyo. Anong salita yan mga kwentuhan? Ay yung mga kwentuhan na baka mayroong nakakaintindi sa mga binanggit kong word. Paki-comment down below mga kwentuhan para ay sa bagay mga kakwentuhan. Tatawagan ko na lang pala ito. Tatanungin natin kung kaano-ano niya ito.
Ayan. Ano muna natin to, tawag nito, i-full charge muna natin to kasi namatay ulit. Full charge muna natin. At least meron na tayong guide mga kakwentuhan. Meron na tayong giya, meron na tayong lead para makausap. Kasi possible na yon yung kaapelido niya, hindi ko lang babanggitin yung apelido niya. Yung kaapelido niya, yun ang una-una kong nakita kaapelido na yung naayon sa kanyang ID. Meron siyang ID doon, naka-apelido niya yung nandito sa messenger niya. Now ngayon, yun ang una-unahang katawagan kasi baka relative siya niyan for sure kasi kausap niya at saka kapilido niya, for sure relative siya yan. Ngayon, ang alamin natin kung ano, magkaano sila at malalaman na natin ang gusto nating malaman. Mga kakwentuhan. Salamat at meron na tayong lead ngayon. Ito na mga kakwentuhan, dahil full charge na, tawagan na natin to. Tawagan na, nakaka-excite na ako. Ayan, nagri-ring na. Sana sumagot. Ito na, sumagot na. Hello, good evening po. Ako po si Fernan. Kilala niyo po ba si Lian? Ay, oo, kapatid ko siya. Kasi isang linggo na siyang nawawala, hinahanap namin. Ay, wait lang, relax lang po tayo. Ano niyo po ba si Lian? Kapatid ko siya Kapatid niyo. Kasi, Kasi matagal, isang linggo na namin siya hinahanap. Hindi pa namin siya nakikita. Nasa iyo ba siya? oo, Ano nangyari sa kanya? Ano ba siya? relax lang. Nasa mabuti namang kalagayan si Lian. Naano ko kasi siya, na-rescue ko siya. Kasi nung nagda-drive ako nung isang araw doon sa C6, nakita ko siya na tatalon sa tulay, kaya buti na lang nagapan ko. Actually, na-report ko na siya sa barangay, tapos pinatingnan ko na rin siya sa psychologist. So far, maganda naman yung yung result, lahat-lahat. Tapos, kinalkal ko yung dala niyang bag. Doon ko nalaman na meron pala siyang dalang cellphone, meron siyang identification card. So, nung kinalkal ko yung cellphone niya, yun, nakita ko na magkaapelido kayo, tapos yung isa yung lingwahe nyo. Kaya sinubukan kong tawagan ka. Tawag nito, taga saan po ba kayo? Taga Bicol po. Okay. So, ano bang nangyari? Ba't ganito siya? Bakit siya umalis diyan sa inyo ng walang paalam? Nagulat na lang po kami kasi hindi na namin siya mahanap. Kaya po, isang linggo na namin po siyang hinahanap. Ano ba yung nangyari? Kasi kuya, pwede mo kuya na lang? Oo, okay lang. Kasi nag-aaral ako dyan sa kapatid ko O ano bang nangyari? Ano bang nag-iistorya niyan? Kasi may boyfriend siya, pero nalaman namin na na may asawa na pala yung boyfriend niya. Siguro dinamdam niya. Hindi namin napansin na na umalis siya. Okay. Sige. Ayan mga kakwentuhan. Ayon dito sa kausap ko sa kapatid niya, hindi na rin nila alam dahil nga yung jowa nito ni Lian is nalaman pala ng pamilya na meron palang asawa yon at hindi na nagpapakita sa Bicol. Sa Bicol, di ba? Tama ba? Bicol kayo? Okay, layo nang napunta niya. Napunta siya dito sa Maynila. So, yan mga kakwentuhan. At least ngayon meron na tayong guide. Maraming salamat. Chat na lang tayo sa ibang mga wag na nating isa publika, sa publiko, i-privado na lang natin. Tapos sa abot ng aking makakaya, tutulong ako para naman maging maayos. So, para naman maging panatag kayo, inireport ko na kasi ito sa barangay, tapos sa DSWD. Hiniling ko na rin na pansamantala, ako na yung mag-aalaga muna, nasa maayos naman siya dito sa akin. Tapos, lang sinabi ko, pinatingnan ko na rin siya sa doktor na okay naman daw, nagdadaan lang siya ng minor lang naman na depression. So,
siguro magiging okay din to lahat. So sa abot ng aking makakaya, ina-assure ko sa inyo na matutulong ako sa abot ng aking makakaya. So sa privado na lang tayo, chat na lang tayo. Maraming salamat. Ano ulit yung pangalan nyo? Tama ba, Jilvi? Tama ba? Okay, sige. O sige. O sige. Chat na lang tayo, tapos tawag na lang tayo sa ibang araw, or kung anong po pwedeng gawin, kung ihahatid ko ba or susunduin ninyo. Chat na lang tayo, ha? Sige, maraming salamat. Actually, katatapos lang namin kumain. Good night. Maraming salamat. Yun mga kakwentuhan. Narinig nyo naman yung usapan. At least kahit papano, mayroon na tayong patutunguhan. Nasagot na rin ang ating mga katanungan. At ngayon alam na natin ang naging dahilan kung bakit siya nagkaganito. Siguro bukas tawagan ko yung maganda naman yung update. Sabihin ko na lang kay Doc na okay naman yung update. Nakita ko naman na magana siyang kumain. At saka parang normal naman siya. Ino-observe ko kasi siya eh. Siguro nahihiya lang tong magsalita. Okay naman siguro kasi feeling ko kasi pag may nagkikwentuhan, alam ko naiintindihan niya, nararamdaman ko naiintindihan niya, at ayaw lang yung salita na siguro talagang mabigat pa yung dibdib niya. Sana naman magsalita ka na at huwag kang mag-alala. Maayos ka naman, na mabuti naman, mararamdaman mo naman yan kung pababayaan kita. Nasa mabuti ka namang mga kamay at wala ka naman pag-aalala dito sa akin. Kaya sana huwag mo nang isipin kung ano man yung mga problema mo. Hayaan mo na yon. Iisa lang yun na nawala sa'yo, maraming nagmamahal sa'yo. Narinig mo naman siguro yung usapan namin ng kapatid mo na sana magsalita ka na, makipagpintuhan ka naman sa akin. Kung gusto mong ibulalas yung nararamdaman mo, okay lang, walang problema, wag kang maya, natural lang yun. Mas maganda nga yun kung may lalabas mo siya. Wag kang maya sa akin. Ayusin mo yung buhay mo. Marami pang mas magandang oportunidad. Mas marami, malay natin merong magandang rason kung bakit nangyari ito. Di natin alam. Anytime soon nga pala, narinig mo naman, pwede kitang ihatid na sa inyo or sunduin ka nila rito, wala namang problema kung ano lang maging desisyon. Pero kung dumating yung time na magsasalita ka na, makikipag-usap ka, sabihin mo lang kung anytime, nakanda naman akong umalalay. O kung gusto mo, dito ka na lang muna, pero dadan tayo ng magandang usapan sa pamilya mo. Ganon. Tama ba ako mga kakwentuhan? Diba? Sa akin okay lang naman na okay lang sa akin na dito siya. Sa clear rin naman ng panahon, kahit papano, nalaman naman natin na niloko siya. At total, nag-iisa naman ako dito. Walang problema. At least kahit papano, simula nga nung napunta dito siya, lagi akong masigasig. Kahit papano, ayaw ko mga aminin, kahit papaano, medyo naging parang sumigla naman ako. Hindi katulad dati na pupunta lang ng mga tropa, barkada. At least, andito lang ako, mayroon na akong pinag-aalayan ng oras ko. So yun. Kung huwag kang mahiya, ka. Alam ko naman na alisin mo para maalis ka agad yung depression. Kung ano man yan, huwag kang patatalo. Kaya yan, walang problema yan. Ang ibang tao nga, mas malala pa pinagdaanan yung sa'yo, sa tingin ko. Sabihin na natin mabigat para sa'yo, pero lipas din yan. Huwag mong isipin yon. Kasi bawat tao may kanya-kanyang problema yan. At saka hindi naman ibibigay sa'yo kung di mo kakayanin eh.
Malay mo, ito pala yung dahilan na talagang pagtagpuin tayo. Diba? Walang nakakalam. Di ba mga kakwentuhan, malay natin. Ako pala susi, siya pala yung susi. Tapos sa dulo, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung mga rason. So, yun mga kakwentuhan, hanggang dito na lang muna tayo at update tayo. Hayaan nyo ang mga dapat i-share ko sa inyo, mga kaganapan, para naman updated din kayo. No? Maraming salamat mga kakwentuhan sa hindi nyo pagbitaw. O comment down below kung ano po pwedeng gawin ko para sa kanya. O kaya natawa ko. Naisip nyo ba yung naisip ko? Comment down below kung ano yung naisip ko mga kakwentuhan. Let's go! Ngayon nyo lang ako nakitang sumaya, no? Maraming salamat. Hanggang sa susunod, sana wag kayong bibitaw. At dyan lang kayo. Please. Maraming salamat sa inyong mga suporta. God bless sa ating lahat. Mag-ingat tayong lahat palagi.